Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay hinihingan ko po ang bawat isa na nasa mga tahanan na bigyan po natin ng sandaling panahon ang pakikinig ng salita ng Panginoon. At sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos. So, ngayon po ang ating pong pag-aaralan sa tema po ng buwan na to ay At the Moment, How to Live Our Lives to the Fullest for God's Glory. Paano ba tayo mamumuhay ng yung parang todo na to para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Minsan siguro sa dami ng nangyayari sa mundo ngayon, mga pandemic sa buhay natin, maaaring nakalimutan na natin ang pamumuhay ng para sa kapurihan ng ating Panginoon. Minsan marami tayong hinihingi sa Diyos na maaaring hindi natin matanggap o hindi natin matagpuan. Parang, Lord, bakit wala pa rin? Bakit ganito? So ano na ba ang kalagayan natin sa Panginoon ngayon? Yun yung ating tatalakayin sa oras na ito, ating pag-aaralan. So bago po tayo magpatuloy, tayo panandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. O Diyos, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, upang patuloy naming makasama kayo at patuloy na maunawaan namin ang inyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi dito, paano ba tayo mamumuhay? O paano ba tayo namumuhay at this moment? Sabing ganon sa mga ngaral 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. So ano ba ang sa panahon ngayon o sa kalagayan mo ngayon? Ano na ba? Ano ka na ba sa ating Panginoon? Ano ka na ba ngayon? Sabi nga na, at the moment, kaya mo pa bang maghintay? Kaya mo pa bang maghintay na magkaroon ng face-to-face? Kaya mo pa bang maghintay sa lahat ng bagay? Naiinip na tayo. Alam niyo, napaka-importante ng salitang maghintay. Isang bagay na dapat na ginagawa natin. Kasi ang Diyos may pangako na may panahon sa lahat ng bagay. Naalala ko sa Old Testament, nang pinangakuan si Abraham at si Sarah ng isang anak. Pero hindi sila nakapaghintay. Ibinigay, parang inisip nila na, ay teka, matanda na ako. Hindi na ako magkakaanak. Kaya ano ang kanilang ginawa? Inutusan ni Sarah si Abraham na yung kanyang kasama na lang, yung alipin na lang, doon na lang siya gumawa ng anak. So minsan may mga delikado sa buhay yung hindi tayo marunong maghintay sa tamang oras na nilaan ng Diyos. Kaya ang tanong ngayon, kaya mo pa bang maghintay? Nahiinip ka na ba? Ang hindi paghihintay ay napupunta or nadadala sa kapahamakan. Dahil sabi nga, there's time for everything. At the moment, kaya mo pa bang maghintay? Bakit kailangan nating maghintay? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Ano ba ang pangako ng Panginoon? Sabi nga nun dito, God gives everything we need in the right time. God gives everything we need in the right time. Sa tamang oras, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang hinihingi mo. So, gusto ko lang po ipaalala mga kapatid, sa salitang God gives everything we need,
Take note po, we need, not our want. Hindi ipinangako ng Diyos na ibibigay niya lahat ng gusto natin. Ang sabi ng Panginoon, ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Na maaaring iniisip natin, ba't hindi ko tumatanggap ito hinihingi ko? Mga kapatid, baka naman ito ay kalabisan. Hindi ito ang kailangan mo. Gusto mo lang. Pero kaya mo namang mabuhay nang wala ito. Dahil ang Panginoon, ibinibigay niya, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, lalo na sa mga nagiging tapat sa Kanya, ibinibigay niya yung mga bagay na kanilang kinakailangan, hindi yung kanilang ginugusto. Sabing gano'n sa verse 10 to 11, sabi niya dito, sa mangangaral pa rin, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkakataon sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ano po ang tinutukoy dito? Sabi niya dito, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng bagay na gusto natin, lahat ng bagay na dapat na hinihingi natin o kinakailangan natin, ano ang sabi? Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Maaaring hindi pa ito ang panahon na gusto ng Diyos na matanggap mo ang isang bagay na yon o hindi pa nakatakda para sa'yo. Learn to wait. Ang hirap kasi na hindi tayo marunong maghintay sa nais ng Diyos. Kapatid, huwag kang huminto sa pananalangin. Malay mo, ngayon na ang panahon na itinakda para sa iyo ng Diyos. So, hintayin natin. Hintayin mo dahil inihanda ng Diyos para sa iyo yan. Hindi para sa akin yun. Ang hinihingi mo sa Diyos, ang pagpapala ng Diyos na para sa iyo yun. Hindi yun ibibigay sa akin. Sa iyo yun. Ano pa? Ang sabi ng Panginoon dito ay, sabi nga nun, have patience. God isn't finished yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Maaaring inihahanda ng Diyos ang ating hinihingi. Pero kung maiinip ka, baka hindi ka umabot sa bagay na yon. At madalas, or maaaring mapahama ka pa dahil masyado kang nagmamadali. Then, sabi ganon sa kanyang salita, pangalawa is, God gives everything we need to enjoy His blessings. So God gives everything we need to enjoy. Hindi ibinigay sa iyo ang isang bagay na magkakaproblema ka lang. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang isang bagay na pwedeng magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ibinibigay ng Diyos ang isang bagay upang maging masaya ka, upang mag-enjoy ka. Hindi yung, oo, may blessing ka nga, pero ang dulot naman sa iyo kapahamakan, it is not a blessing. Hindi ito galing sa Diyos. Kasi ang nais ng Diyos ay maging masaya ka. Maging masaya tayo kasi hindi magbibigay ang Diyos ng pagpapala na malalayo ka sa Kanya. Hindi magbibigay ang Diyos ng pagpapala na tayo ay mapapahamak. Bagkus ang nais ng Diyos ay matuto tayong patuloy na maging masaya. Sabi niya nga sa kanyang salita sa verse 12 and 13, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang bunga
ng kanyang pinagpaguran. Alam ng Diyos yun. Hindi hahayaan ng Diyos na magutom ka. Hindi hahayaan ng Diyos na mapariwara ka. Kaya ang sabi niya, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya. Magpakaligaya, maging masaya, at gawin ang pinakamabuti. Take note, yung salitang pinakamabuti, hindi ka gagawa ng mga bagay na mapapariwara ka, bagkus gagawin mo ang bagay na mabuti habang ikay nabubuhay. Amen. Gawin ang pinakamabuti, yung mabuting bagay na yun yung nais ng Diyos para sa'yo. Yun yung nais ng Diyos na nararapat na hindi naman ikaw ay malalayo sa Diyos. Ano ba yung sinasabi niya dito, mga bagay na pinakamabuti? Sabi niya ganun, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain. So, mula sa salitang ito, ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magutom. Ang sabi niya dito, alam ng kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Kaya, bawat isa sa atin na nilikha ng Diyos, ang pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay pakinabang sa ating pinagpaguran. Kaya nga nakakalungkot lang na may mga tao na hindi alam kung paano nila i-enjoy ang pagpapala ng Diyos. Alam niyo po, ang nagsulat nito, si Haring Solomon. Si Haring Solomon ang pinakamayaman, pinakamatalino. Ano pa? Nasa kanya, lahat nasa kanya na. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa, pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. I-enjoy natin, maging masaya tayo. Dahil ang kaloob ng Diyos na tayo ay kumain. Minsan, kumain ka sa labas. Minsan, uminom ka ng kape, magkape, maranasan mo man lang mag-Starbucks. Di ba? Hindi yung, 3-in-1. Kaya ngayon, ang buhay natin, 3-in-1 na lang. Minsan, i-treat mo ang sarili mo. Maging masaya ka dahil ito ang nais ng Diyos. Ito ang kaloob ng Diyos. I-enjoy natin ang kaloob ng Diyos sa ating buhay. Masaya ka ba sa kaloob sa'yo ng Diyos? Mga kapatid, ang panahon hindi na pwedeng ibalik. Ang panahon hindi na pwedeng i-adjust. Ngayon, kung ang panahon mo, na sinabi ng Panginoon, ito yung panahon mo na gawin ang bagay na ito, then do it. Dahil yan ang nais ng Diyos para sa iyo. Ang nais ng Diyos, maging masaya ka. Amen. Yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ano lang naman ang dapat nating gawin? Sabing ganon, ay wag sa lahat ng ating ginagawa, wag nating hayaang mapalayo tayo sa Diyos. Lahat ng iyong ginagawa, lahat ng gusto mong gawin, lahat na binigay sa iyo ng Panginoon, according to the 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Everything you do it for the glory of God. Lahat ng ginagawa mo, gawin mo sa ikararangal ng Diyos. Maaaring nagsasaya tayo, dumating sa point na nakakalimutan na natin, sobrang kasiyahan, ang nangyayari sa atin, hindi na pala sa karangalan ng Diyos. Diba? Kaya nga, mabiro ako masyado, alam nyo naman yon. Pero, may mga times na para sa kasiyahan namin din, alam ko, binibiro ko, kasi mga close din naman kami. Hindi ako nagbibiro sa mga tao na hindi naman talaga na alam kong mau-offend sila sa akin. O yun, parang dahil sa very close kami, lahat, ginagawa namin yon para pa rin sa karangalan, para pa rin sa kasiyahan. Pero, sorry kung may mga na-offend din sa mga sometimes.
na pagbibiro. So sabi nga, gawin ninyo, everything you do, do it for the glory of the Lord. Sa kasiyahan, sa ikararangal ng Diyos. So, kung ang ginagawa mo para sa karangalan ng Diyos, sabing ganun, kumain o uminom ka man, gawin mo ito para sa ikararangal ng Diyos. Huwag sa pansarili mong karangalan. Na minsan, madalas, sinasabi natin, naglilingkod tayo sa Diyos, sa praise God, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord. Pero ang gusto mo lang naman sabihin, magaling kasi ako. That is not for the glory of God. Glory to me. Yan. Madalas gusto mo, natatanyag ka, nababanggit ka, dahil gusto mo, ikaw maparangalan. Hindi yung Diyos. Huwag po natin gagawin yun. Pangatlo, sabi nga, God gives everything we need. Nothing can be added. Binigay na ng Diyos lahat ng bagay na ating kakailanganin. Wala nang dapat idagdag. Ano pa nais mo? Ano pa ang kailangan mo? Lalo na pagkatapat ka sa Diyos. Lalo na pagka nakikita niya na, ay, itong lingkod ko na to ay talagang napakatapat sa akin. Sabi niya gano'n, God gives everything we need. Nothing can be added. Sabi gano'n sa kanyang salita, sa verse 14, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. So mga kapatid, ano sabi dito? Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Sabi ni Solomon, mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. So, lahat ng nilikha ng Diyos, lahat ng binigay ng Diyos, lahat ng plano ng Diyos sa ating buhay, hindi na mababago. Dahil, lahat ng ginawa ng Diyos sa mundong ito, na para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, wala nang mababago doon. Wala na rin kailangang idagdag, wala rin dapat bawasin. Kasi yun na ang binigay sa atin ng Diyos. Kaya kahit anong gawin mo sa buhay mo, kapatid, kahit anong gawin natin sa lahat ng ito, wala nang mangyayari. Kasi yan lang ang itinakda sa iyo ng Diyos. Ito ang itinakda ng Diyos. Ano lang sabi doon? Upang magkaroon ng takot sa Kanya ang lahat ng tao. Hindi ibig sabihin na takot pag nakita mo siya nanginginig ka, no? Ibig sabihin yung takot na merong respeto. Yung banal na pagkatakot sa Diyos. Na dapat na makita sa bawat isa sa atin, magkaroon ka na banal na pagkatakot sa Diyos. Yun ang nais niya sa bawat isa sa atin. Magkaroon ng banal na pagkatakot. Sabing ganun dito, at this very moment, God's working behind the scene in your life. Arranging things in your favor. So, stay in faith. Maaaring tahimik ang Diyos sa buhay natin, pero sabing ganon, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Maaaring ako, minsan ipinakikilala ako sa church. Naiisip ko sa buhay ko na, Lord, thank you. Alam ko hindi pa kayo tapos sa akin. Ang dami ko pang kakulangan sa buhay. Ang dami pang ginagawa sa akin ng Panginoon. Kaya, lagi kong sinasabi, Lord, until now, at this moment, I'm willing to submit. Lahat ng ginagawa sa akin ng Panginoon. Lahat ng bagay, wala akong pwedeng baguhin, wala akong pwedeng gawin. At the moment, maghihintay ako sa plano ng Diyos. Mga kapatid, matuto tayong maghintay sa plano ng Diyos sa ating buhay. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat
sa inyong magandang plano sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon dahil bagamat kami nagkukulang, bagamat kami ay maraming bagay na hinahanap sa inyo, o minsan kami ay lumalayo, kami ay hindi makapaghintay sa inyong plano sa aming buhay. Pero Panginoon, naandyan kayo, na patuloy na siyang naghihintay sa bawat isa sa amin. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang aming mga kapatid na may sakit ngayon. Nilalapit ko po sila, ang bawat pamilya na mayroong karamdaman ngayon. Lord, abutin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ang aming mga kapatid na may takot sa mga sakit, ang aming mga kapatid na nagkakaroon ng sakit. Panginoon, alam namin may mga dahilan kayo sa lahat na nangyayari. Sa aming mga kapatid, Panginoon, na nalulungkot, abutin niyo po sila. Iparamdam ninyo sa kanila, Panginoon, ang kagalakan, ang comfort na nagmumula sa inyo. At patuloy niyo po silang yakapin ng inyong mapagpalang mga bisig. Lord, salamat po sa gabing ito. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay nilalapit namin sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga kapatid ay magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.